Ito, nakikita niyo ito? Yan si Cedric Lee, yung kinasuhan ni Bong Navarro at nahatulan ng Taguig Regional Trial Court na guilty sa illegal detention at saka pambugbog kay Bong Navarro na artista 10 years ago. Ayan po, sumuko sa NBI. Kaya ko pinapakita sa inyo ito, kahit na siya ay convicted na, ito yung nagpapatunay ng pagrespeto sa batas at hindi siya nagtatago. Kahapon lang lumabas yung desisyon na siya ay guilty. Ayan po. Guilty siya. At 40 years na makukulong. Ganong katindi. Pero hindi siya nagtago. Kaagad-agad sumurrender. Yan ang dapat na umiral. Pag may warrant of arrest ka or ikaw ay mayroong court order desisyon, dapat nire-respeto. Ayan, kung tutuusin, kung wala siyang respeto sa batas, dapat nagtago na siya dahil alam niya makukulong na siya. Mag-a-appeal na lang pero kulong na siya dahil guilty. Pero hindi, sumurrender. Maasa siyang maaaring magbago pa pero sumurrender na. Respeto. Yan ang magandang, kahit na ho siya ay napatunayan dahil guilty nga ho itong si Cedric Lee, maganda yung pinakita niya na maging sample sana sa lahat ng mga Pilipino o lahat na ho na may mga kaso. Ay yung iba dyan hindi pa naman guilty, warrant of arrest lang, tinataguan pa At nagbata pang, hindi siya magpapahuli ng buhay. Di ba? Anong klase yun? Ay ito, negosyante na kinasuhan ni Bong Navarro. Ayan, after 10 years, kasi 2014 pa yung kasong yan. Ngayon 2014, ngayon 2024, 10 years talaga, ang tagal Yan yung illegal detention kasi binugbog nila at saka kinulong sa isang lugar sa Bong Navarro dahil sabing ni-rape daw ho yung si Cornejo. Hindi naman pala totoo dahil na-dismiss yung unang kaso. Ay nung balikan, ayan, positive. So ayan, nag-surrender. So yung katarungan, nakuha na ni Navarro. At ang magandang halimbawa nga dito, hindi siya nagtago. Hinarap niya kung ano yung court decision, court order. Although pwede pa naman siyang umapil sa higher court. Yan ang magandang pinapakita. Ito, sabi ko nga may mga warrant of arrest. May warrant of arrest si Tevez, nagtago, umalis, nagpunta ng abroad, doon nahuli. Si Bantag, meron ding warrant of arrest, hindi rin napapakita, hindi nag-surrender, hindi pa rin nahuli until now, 1 taon na. Si Kibuloy, ang dami ng warrant of arrest. May warrant of arrest sa NBI, may warrant of arrest sa FBI, may warrant of arrest na hawak ang NBI at saka PNP galing sa RTC Davao, RTC Pasig, at saka yung warrant of arrest ng Senado. Hindi pa rin nagsusurrender. Di ba? Samantalang siya akusado pa lang. Hindi ho siya guilty, Until now, innocent pa si Kibuloy. Innocent pa si Tevez. Innocent pa si Bantag. Sila ay akusado pa lang. At yan ang proseso sa paghahanap ng hustisya. Kahit medyo matagal, pagka may probable cause na nakita ang korte, issuehan ka ng warrant of arrest. Dapat yan surrender o arestuhin. Pero hanggang ngayon, hindi pa ho sila nakikita. Si Tevez lang nahuli dun sa ibang bansa. Hindi pa rin may deport dito para harapin yung kaso. Itong si Bantag at saka si Kibuloy ay nagtatago pa rin hanggang ngayon. Nagtatago kasi kung sila hindi nagtatago, dapat nakita na ng pulis. Hindi nga may-serve yung warrant kasi hindi malaman kung nasaan. Hindi nagtatago talaga. Di ba? Ayan po. Di ba? Samantalang akusado pa lang. Yan ay mali. Kasi pag akusado ka, may court order, dapat irespeto mo yung rule of law. At bibigyan ka ng due process pag nag-trial. Ang labanan sa trial. Ang labanan sa husgado pag nasa korte na ang kaso. Hindi sa social media, hindi sa media. Di ba? Kaya para ho sa kapanatagan, pagrespeto sa ating mga batas, at kayo rin naman na nasisira sa taong bayan pagka kayo nagtatago, pag may warrant of arrest. Kasi court order yan Pag hindi nyo respeto ang court order, talagang mababagsak ang inyong kredibilidad. Babagsak ang inyong pagkatao. Sino magtitiwala pa sa inyo kung ultimong korte ay hindi nyo nirespeto? Ultimo mga batas, hindi nyo sinusunod. Sino pang re-respeto sa inyo? Kaya malaki ang damage, ang kasiraan sa inyong pagkatao, negosyante ka man, relihiyong ka man, kung ano ka man, pag hindi ka sumunod sa rule of law. Lalo na kung lalabanan mo ang batas, naku, walang mangyayari. Kaya itong si Cedric Lee, kahit na ito'y convicted na, pero dahil nag-surrender, maganda pa rin halimbawa yung kanyang ginawa. Hindi siya nagtago, hindi siya nanlaban, nag-surrender voluntary sa NBI. Ngayon, nandyan ho sa NBI Quezon City. Kasi doon dinala. At yung NBI director pa, doon pa siya nag-surrender. Mula Mandaluyong, dinala hanggang sa NBI. Galing, di ba?
Sana yung iba pang akusado, kasi maliban dyan, meron pang ibang akusado, o nahatulang guilty, dapat mag-surrender na rin sila. Para hindi na ho hanapin pa. Yan, dapat ganun. Kahit to sa abroad, sa ibang mga malaking mga bansa, hindi lang ho sa Amerika, Canada, kahit sa Europe, sa ibang mga Japan, kung saan, pagka may mga warrant of arrest, sumusuko, nagpapahuli, hindi nang lalaban. Kasi yun talaga eh. Dahil ang warrant of arrest naman, parte ng proseso. Iniimbitahan ka, pinapa-aresto ka ng korte para humarap ka sa husgado, didinggin yung magkakaroon ng hearing, bibigyan ka ng pagkakataong idepensa mo ang sarili mo. Tama ba o mali itong akusasyon sa iyo? O pagka hindi na patunayan ng mga nag-aakusa sa iyo, madidismiss yung kaso. At yun ang pagkakataon. Hindi sa pagtatago, hindi sa social media, hindi ho sa paglaban sa Estado at sa ating mga batas ang basihan para madismiss ang kaso. At lalong hindi basihan at dahilan o paraan na banatan mo ang gobyerno dahil ikaw ay may kaso. Siraan mo ang gobyerno dahil may kaso ka. Pabagsakin mo ang gobyerno dahil may kaso ka. Kasi ang akala ba ninyo, pag nagpalit ng presidente, yung kaso nyo mawawala? Hindi po. Nandyan pa rin ang complainant. Nandyan pa rin ang mga batas. Dahil nasa judicial na ang usaping ito. Hindi ito politika. Hindi ito executive department. Ang presidente, mapapalitan man niya kung kailan, ang kaso nandyan pa rin. Lalo na pag nasa korte, hindi yan basta-basta mawawala. Nandyan pa rin ang pananagutan. Hanggat may complainant, hanggat nasa korte ang usapin, kahit na sino ang pangulo, tuloy-tuloy yan. Kaya yung mali yung ikaw ay wanted na, ikaw ay pinaghahanap na dahil may warrant of arrest, tapos kasali ka pa sa pagpapabagsak sa gobyerno, sa inyong paniniwalang pag na bumagsak ang gobyerno, nagpalit ng pamahalaan, mawawala ang kaso nyo. Hindi po ganun kadali yun. Habang buhay ang complainant at ang mga kaso sa korte, magpapatuloy ang paglilitis at tutuloy pa rin ang rule of law at due process. Babalik at babalik sa tamang pamamaraan. Ayun, okay? Sana yung lahat ng hindi lang si Bantag, hindi lang si Kibuloy, hindi lang si Tebes, kung sino-sino pa na may mga warrant of arrest, humarap na po kayo. Mas malaki pa ang chance na kayo ay pakawalan, madismiss ang kaso, or matunayan nyo, ma-justify nyo sa korte na wala kayong kasalanan, inosente kayo sa lahat ng mga pangbibintang sa inyo na kung sino mang inyong kalaban sa korte. Yun po yun. Rule of law ang ating panghawakan at hindi ho pwede ang taguan ng taguan dahil kapag ka nagtataguan, pati ang hustisya mo, katarungang hinahanap mo, nasa sakripisyo. Huwag nating kalimutan pag ang kaso ay nasa korte na, justice for all. Justice for all victim or complainant. Justice for all akusado or yun, yung kinasuhan. Kasi yan petitioner at saka complainant. Diba? So, akusado. Lahat naghahanap ng katarungan, ang lahat ng yan. Kasi kahit yung mga biktima, hindi makukuha ang katarungan kung hindi natutuloy ang trial. Yung akusado, hindi rin makukuha niya ang kaliwanagan at katarungan kung siya nagtatago sa batas. Ganun po yun Kaya lagi sinasabi ko from day one, katulad ni Kibuloy, dapat sumurrender siya, dapat magpahuli siya, harapin sa tamang proseso. Yan lagi ang ina-advise ko. Nagagalit pa sa akin yung mga member at ang mga followers. Binabanatan ko, hindi banat yun. Hindi lang nyo alam ang rule of law. Saka saradong isip nyo, ay wala akong magagawa pagka ganyan.